Yakilo, usa ka traveler. And one of the ginabuhat sa traveler na from one place to the other, magpaunin sila sa usa ka lugar. And that time, naabot sila sa lugar sa Sikar, particularly in Samaria. So ang mga tao na sa Samaria, mas kaya yun. Ngayon, bawat pa na ang paabot ka sa isang lugar, usahan mo sa mga tao na ito is asat na hindi mag-inom ng tubig. Pero sa mga Pinoy, sa kanyang kaso, hihipad ang pag-inom ng tubig ang unatagpoon. Guess what? Sita. Sa mga traveler sa karong panahon na, hindi ang tubig mo ng tao, WC, water closet. Asa sa nagulay? Bali na ito. Hindi na tubig mo yung kalita sa kata. During the time, tubig mo yung kalita. Even Jesus Christ, as human being, ipakita niya ang kapanon na pangailangan na nangailangan sa tubig. Upo. Makaimutan, nais sa loob na makita nato, nanong makaimutan na discrepancy sa kanyang pagtakbo ni Jesus between Jesus and the Samaritan woman. First, oras. Ganun, kung man nagkaroon sa tubig ng babae. Naginiman sa buntag, naginigtong ko sa batak ko, during my time, kung wala ng tubig ang musikal sa elementary, matuli sa kalanas, alasay sa media sa buntag, subukan niya sa teacher. Class 1, ang kahit sa dalawang na tubig, dalawang na sa sika. Magkaroon sa tubig sa ulang, iniwan ito. Buntag na. Sa tubig ay, wala sa isaktong pulas ng pagkaroon sa tubig sa babae. Unlikely. Kaya hindi niya yung dahil ng pagkaroon. Sila ay asol. Nagpinatong ang asol na sa iyang lifestyle. Isa na yung lifestyle sa babae. Hindi siya magbagon. Hindi siya mahintulukan sa istorya. Ang sa iyang babae yan, kanima na namin niyo. Dahil sa kanima, namamakay niya, lima ka anak, na siya kitulog. Pero wala siya namin niyo. Yung umuyo na siya. Sige, na kung siya magpapubad sa lugar ng babae, sa lugar ng kaninahan, na makaros ang tubig dito, nahimok siya ng tawag ng tao. To avoid that scenario, ang nagbubuhat, magbuhabot sa tubig na sa niligsakong tulas. Ang kakulan sa ganang tumapilan sa Jesus, wala. Kung pinagkakaroon ka na ako, kung kinsa ko na nagagawa ng tubig mo, hindi ka makakahubot ng balik ng hindi ka makakahubot. Kasi, ako-over ni Jesus na lang, sa may isultin niya sa Jesus, ay, wala tubig kami. Wala binigyan ko, wala ng balik, hindi ka makakahubot. That's my point here, brothers and sisters in Christ. First one, ang babae sa iyahang kinabuhi na nangyakuman na nangimasan ng Bibyo, then kasi kaunong ang puyo, she experienced discrimination. Nagsuon ang discrimination nowadays, naghan na sa discrimination. Discrimination niya sa trabaho, discrimination niya sa society, six-fold discrimination, six-fold orientation discrimination, racial discrimination, and even cultural discrimination. Pero, nagkaroon din po tayo ni Jesus na ang pagdukol niya sa babae, i-appeal ni Jesus ang iyang bibigyan, ang iyang buwan. Pero naman, kailan ko, ang mga babae, di-tekno, para sa kanila ang mga babae already. Ang mga babae ay nagpupusa sa object. So, pusa na object, ikaw, wala kang value. So, grabe ang discriminatory na sinabi sa mga babae. Nag-explore sa pinagulin natin ito, sanay, pero rin mga discrimination na wala gusto kong paglaban sa mga society nowadays. Isa na ang tawag na po discrimination sa simbahan. We talk about sexual discrimination, LGBTQ+. Wala pang di pang discriminating
sexuality, ang act naman ang ipagulay sa simbahan. Pero ang mga pagkakataw, ang iyong pagkakataw, you are totally accepted and you are loved by God. Ang act na, ang homosexual na ang ipagulay, pero ang iyong pagkakataw, you are loved and you are accepted in the community. So may pag hindi siya masaktan. Kaya gantaw na sa kanyang mga kumana, either lesbian, homosexual, or bisexual, or whatever, sexuality, communication, na mukhang na-embrace naman, gantaw mo nila na wala naman sa simbahan. Hindi naman ako ang dito sa simbahan. Simbahan, you are totally loved, you are totally accepted. Kung wala akong engage na sexual act. Pero kung mga orientation, wala, dapat ka, bilisketo ka, pero kung engage na ako sexual act, yan ang tayo ang condemnation na wala na kagawa ka na hindi ka gusto niya. Kasi mura ka na wala ka. Second point, how do you feel? Kung makakita mo sa kanalangin, kung usap na babae, na-explore na sa kanalangin, for a long period of time, at ito, ano ninyo, yan sa reward, nakakasturya ng babae, kung bukan mo ninyo sa kanalangin, gusto ko na isturya ng babae ng Jane, na nakita mo na sa kanalangin, wala sakit-sakit ng lugar. Do you think, kung nakay makakita nila ang prasa, kaulong na kalimutan na nag-yoga, hindi ako din may ipon, wala po na kailangan ng istorya. Hindi po na siyang chismis. At mapinuluhihan na ito, sikin sa rin, ipapulan na ito. Na, hindi ka ito, ay kayo part imagination ba? Na si Jesus, kung nag-istorya na tayo, kung you try to understand our gospel is the longest calendar that Jesus nagpag-istorya sa San Juan. Kung nagsabot na na, napinahil ng naman, gospel narrative na nag-explore kasi Jesus nag-istorya ng San Juan. Only this gospel from the Gospel of John. Muna na, siguro, all of this interpretation si Jesus na nag-istorya siya sa San Juan. Kung saan ang nagkakapagpagdagawin na knowing that Jesus was the Dio, then nabugay ko sa Mariano, nagpapakalaw ulit sa Evangelio, wala tayo ang alam pagsandun tayo. Ang Dio at mga sa Mariano, kaya pag-istoryahan tayo sa kanila. Kung sila ang mundo makakaya ng makakagaling, Jesus reached the God. He break the barrier between the Jew and the Samaritan. And ang Samaritan, he considers the Pablo like Jesus as an unclean pagan. And the Pablo sila Pablo. Kung ang ganda po sa Samaritan sa Pablo, mag-agarte, mag-agarte. So that's like the cultural and religious context. How about Jesus? Tungkol sa iyang pagdayalogo sa Samaritan woman, he preached the God, he restored the broken relationship. What are the things that we need to learn in our second point? Ikaw, are you like Jesus? Are you the reason na nagigabit ang iyong relasyon sa inyong silihan, sa inyong kauban sa trabaho? Or you are the main reason bakit nagkawakak-wakak na loob ang mukhang community? Are you the restorer of relationship? Or you are the main reason of conflict and division? This Jesus, the last of them, ipinutuman na niya na isang pagdakay na salahang spiritual and cultural and religious conflict. Dibuntag ng Jesus the moment na nag-istorya siya sa trabaho. Very symbolic ang gibuhat ni Jesus. Wala siya na nangahunak kung saan ang simple interpretasyon kung saan lang sa kaban na kanila ang ginagawa
lang na kung sa mga at ang mga confidence at ang mga kalinood ng lupa, hindi ka pinag-isito. Importante, you are sons and daughters of God. Ang third point, my brothers and sisters of Christ, hindi ka ang babae. Kalima, Yuda, na siya kaulong mga katipon, na nakapagin siya kapito na lalaki ng labot sa Pilipino in the character of Jesus Christ. In the Jewish culture, the number 7 is the what we call the perfect number. Amo, gusto mo na makita ang perfect life, sugtan ng katito ng mga ninyo. Kasi pinangan mo, yes, pinangan mo sa, lima, ulo, upat, lima, ulo sa palat, katito daw, ulo ng perfect na daw. Doon sa ito, kasi namin. Kasi kasi kung alam ko, katito na lang mo, perfect life na lang mo. Ano lang mo gusto? Sa kaya sa mga lalaki sa babae, alam yun, na ang perfect na moment. Bakit perfect na ihatag ang ginagawa sa iyo ng buhay? Kung nang hindi pa perfect, ayaw na silintin, ayaw matagaw. Dahil sabi ng Lord, na-failure ka sa mga previous relationship, mundang ka lang ang pinugma, mundang ka lang sa pagsabi. Ayaw, bakit hindi mundang ka lang ang pinugma? Ikaw mundang ka lang. Continue now, continue to trust, continue to give your confidence to someone. Anyway, hindi ka na kawala, hindi mo mapagsalit ang pag-ibig na. Tama naman ka. Kung ano lang ang pag-ibig mo sa someone mo sa iyo. Anyway, kung ginugong ka mo ng lalang tao, na ihatag mo din ang perfect timing para kaibigan. Inaw ka na sa ating mga pagkagaya natin sa ating kinabuhi, hindi ka matagang sa pag-ibupa, hindi ka matagang sa pagsalit, nalaros ka na, hindi ka matagang sa paghatag sa kanya. Genuine and sincere trust and confidence is something. Kung nagsuot, kaasay ko din pang-hilpo ka rin, nalaglag at piling pa manalunan. Kung kanilang din mga punto, nakakay na ito mapalong kung kanilang mo ng bigo sa pagkatulong ng bigo sa Kristo. Nakapunta, sama sa libuhat ni Jesus, in which the God, he restored the broken relationship, kung ang ikataan niya ang perfect na moment of a life, na nagkayo ng babae, and you are the Messiah, you are the true prophet that you are waiting